that one day you would come, so far from heaven's throne, clothed in human form. Good evening, everyone. A blessed good evening sa lahat po. Welcome to our midweek worship and prayer. Kamusta po ang lahat? Kung meron kang katabi ngayon, batiin mo siya or kamustahin po natin. Ano? So kung meron po tayong bisita tonight, kung may invited visitors po tayo, please send their names using our chat box para ma-acknowledge po natin sila. And before we start our worship celebration, I encourage everyone na paki-open po ang ating camera para magkakitaan po tayo. And keep your microphone on mute for the meantime. Let us prepare our hearts and minds to worship and glorify our God. Let us pray. Father God, we glorify and magnify your name sa mga oras na ito. Tanging ngalan mo lang po, Panginoon, ang may taas sa gawain namin ito. Thank you for this opportunity to gather tonight and for the heart of everyone na naririto, Panginoon. We also give thanks sa buhay at kalakasan na patuloy na nararanasan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa buong maghapon ng pagsama mo sa amin, maging sa mga nakalipas na araw. Salamat, maging sa mga pagsubok na pinaparanas mo sa amin para po kami ay mas maging matatag at mas magpatuloy na lumapit sa iyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pa po dito, napapauwi pa lamang, ang iyong traveling mercy ang kanilang maranasan po. Panginoon, lumalapit po kami sa iyong harapan na may kababaang loob. We ask for your forgiveness and purify our hearts. Sa oras pong ito, tinataas po namin ang buong gawain ito sa mga gagamitin mo po, Panginoon, sa technical team, sa magpapaawit, at sa maging sa Wi-Fi connection ng bawat isa. We also lift to you, Lord, si Elder Len who will deliver your word. Give her the wisdom, O God, upang may bahagi niya ng malinaw ang iyong salita. Tunay nga, Panginoon, that your word is unchanging at laging napapanahon. Kaya naman, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang puso at isipan ng bawat isa, na maging handa na tanggapin ang iyong salita sa gabing ito. At sa pagtanggap po namin sa iyong salita, dalangin po namin na ito'y lalago at mamumunga. We commit to you the rest of the night, and we bring back all the glory and all the praises in the name of Jesus our Lord and Savior. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, so magandang gabi. So, share ko lang, this week na remind ako ng isang special someone. Charot, special someone. So, na-remind ako ng isang malapit sa aking puso for itong week na to. So, allow me to read with you and share with you itong from the book of Psalm, chapter 107, verse 1. And it says, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Tunay na ang ating Diyos, ang always God, the unchanging God. Ang kanyang pagmamahal ay hindi kumukupas mula noon ngayon pakailanman. Kaya sabay-sabay natin papurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit ngayong gabi. Nothing can separate, even if I run away. Your love never fails. And though I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes.
'cause I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in this open seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, 'cause your love never fails. You stay the same to the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. You stay the same to the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Tunay na ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi nagbabago sa ating lahat. He is the always God, the same God. Kaya awitin natin muli kung paano ang Diyos ay hindi nagbabago mula noong Diyos pa ni David, ni Moses, ay Diyos pa rin natin ngayon. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness.
on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made the shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. You heard your children, and you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You moved in power then, God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You were a savior now. You are the same God. You are the same God. You freed the captives then. You're freeing captives now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. He is the same God yesterday, today, and forever. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Our dear and Heavenly Father, maraming salamat, O Lord God, sa gabing ito at muli dinala niyo po kami sa online gathering po namin, O Lord, para patuloy na magsiyasat, Panginoon, ng aming mga sarili, patuloy na ilapit po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming mga dalahin, O Lord God, sa oras na ito. Patuloy nga po namin kayong sinasamba. We adore you, Father God.
tinatanghal ka namin sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At patuloy po, Panginoon, na kami nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon, sa inyo. Alam po namin, Lord God, na maliit man o malaki, na hindi po nakakalugod sa inyo, Lord, ay tulungan niyo po kami, Lord God, na ma-realize ito, Panginoon, at wala pong maging hindrance, Panginoon, sa gabing ito na kami makapakinig ng inyong salita, O Lord God, at malaya po ang inyong mga anak na makalapit sa inyo. Marami pong salamat, O Father God, at muli ay dinala niyo po kami sa online midweek worship and prayer night, Panginoon, para kami ay sama-sama na ilapit sa inyo ang aming mga dalangin, Lord God, at mga papuri at pasasalamat, Lord. Unang-una sa lahat, Lord, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa successful surgery para po sa aming kapatid na si Sister Carla, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagsama niyo po sa kanila ni Kuya Bobit, Lord, sa oras na ito. At patuloy nga po naming dinadalangin yung kanya pong smooth recovery, Lord, at patuloy niyo pong i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat din po sa mga doktor at medical healthcare workers, Panginoon, na ginagamit ninyo bilang daluyan ng inyong pagpapala, Lord God, na tumitingin po sa Kanya sa oras na ito. At patuloy po naming dinadalangin, Lord, yung kalakasan na nagmumula lamang sa inyo na ibibigay niyo po sa aming kapatid na si Sister Carla. We also praise you and thank you, Lord, for the favorable laboratory result din po para po kay Marcus at naging negative po yung protein sa kanyang urine, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na yung pagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa inyong mga kamay at patuloy nga po na dinadalangin namin yung patuloy po na mabuting kalusugan po para kay Marcus. And same thing, Lord God, we praise you and thank you, Lord God, para po sa successful operation po ni Sister Wilma Guatco para po sa kanyang radical mastectomy. At patuloy po namin dinadalangin para po sa kanyang smooth and fast recovery, lalo na po yung comfort po tuwing gabi na nakakaranas po siya ng pain, O Lord God. Samahan niyo po siya, Panginoon. At patuloy po yung kagalingan ay maranasan niya po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa kanya sa araw-araw, Lord God, ng kanya pong recovery, Lord God. Marami pong salamat, Lord, and we can also pray for Day's nephew, Panginoon, si Fitz, at patuloy po namin hinihingi sa inyo yung favor ninyo for healing at favorable lab results, Panginoon. Alam niyo po yung kalagayan ng kanya pong lungs at the moment na may bukol at hawakan niyo po ang bahagi na ito ng kanyang katawan, Lord God. At we claim, Lord God, na wala pong imposible sa inyo, Panginoon, at tulungan niyo po ang mga doctors, Lord God, na tumitingin sa kanya, bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord God, na makita, Panginoon, yung paraan na makakatulong sa kanya sa kanyang paggaling. At samahan niyo rin po yung buong family, Lord God, na i-comfort niyo po sila sa panahon na ito na we are waiting for your answer, Panginoon, for the healing, Panginoon, ng batang ito. And we also pray for healing para po kay Baby Lucas sa kanya pong sore throat, Lord. Samahan niyo rin po si Jenny sa pag-aalaga ng kanyang mga anak, Panginoon, sa oras na ito. At we claim, Lord God, for good health po, maging kay Miko at sa kanya pong kapatid na si Lucas, Lord. Marami pong salamat din, O Lord, that we can pray for Tita Emelita at patuloy po kaming humingi sa inyo, O Lord God, ng continuous healing, Panginoon, at maging favorable din po yung result ng kanya pong laboratory para po sa creatinine level, Lord God, na maging normal po ang lahat ng ito, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, at alam po namin na naririnig niyo po ang bawat panalangin ng inyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa mga anak ninyo na patuloy po nagbibigay, Panginoon, ng mga prayer requests at yung mga prayer requests, Panginoon, na hindi po namin naisama, Lord God. Alam niyo po yung pangangailangan ng bawat isa sa gabing ito. Samahan niyo po ang bawat isa kung meron man pong may karamdaman, meron man pong naghahanap ng trabaho, Lord God, anuman po yung kanila pong mga kabigatan sa oras na ito, at anuman po, Panginoon, ang mga pangangailangan sa oras na ito ng aking mga kapatid, kayo nga po, Lord God, ang patuloy na mag-provide at sumama sa kanila, O Father God. Marami pong salamat muli at tinataas po namin ang lahat ng panalangin na ito sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen.
It seems wala po tayo ngayong bisita, so let's moving forward sa ating testimony. So it's our privilege to bring back all the praises and glory sa ating Panginoon and to share the God's greatness through our testimony. Last Saturday nga sa ating worship celebration, ang word ni Lord sa atin na binahagi ni KPE is the unchanging goodness of God. So nararanasan po ba natin yung unchanging goodness ng Panginoon sa buhay natin? So kung yun po I know na nararanasan po ng bawat isa sa atin. So it's our chance to express our gratitude para po maitaas ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. So we have 3 slots para po sa ating testimony, and please unmute your microphone kung sino po yung excited na mag-share ng testimony. Paki-unmute lang po. Ako na po. Ayun po, unang-una, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang po magpasalamat sa walang sawang prayer nyo kay Ate Carla nyo. Since December, pabalik-balik kami ng Suleka. Marami siyang pinagdaan ng mga test. Maraming waiting time na binigay ni Lord. Sabi nga, siguro yung delay na binibigay ni Lord may purpose, may plan, which is talagang proven naman na namin eh. Sa lahat ng pinagdaanan niya, siguro pagdating nung tinanggal yung kidney niya, tinanggal yung appendix niya, ngayon naman yung tinanggal yung fibroids sa uterus niya. So, wala na kaming doubt eh kay Lord. Alam na namin yan, na pagdaanan namin maraming beses na. Kaya nga talagang hindi, nag-uumapaw yung kasiyahan namin, nag-uumapaw yung joy, saka sabi nga lagi sa akin ni Pastor Edman, yung tatawag sa akin yan, pinagpipray niya ako, sabihin sa akin, ibigay mo lang kay Lord, yung hindi mo kontrolado, lahat, si Lord bahala dyan. Kaya masyado akong nabibless dahil maraming taong nagmamahal, lalo na kay Madam, maraming taong kagaya nyo na nagpipray para sa kanya. At salamat mga kapatid dahil napatunayan natin na napakabuti ni Lord sa mga anak niya na kagaya natin. So gusto ko lang ipaabot ang taos puso namin pasalamat. Unang-una kay Lord, siyempre, dahil talagang ginawa niya ang lahat. Perfect timing lagi si Lord sa buhay namin. Although hindi lang naman sa amin, sa ating lahat. Madalas lang na kami ang madalas na nakakaranas ng kabutihan niya. Dahil nga si Madam suki na ng hospital, ng surgery. Kumbaga sabi nga sino ba nagsabi, may nagmensahe kanina na kapareho ko si Madam Tahitian. Sabi ganun sa akin. So yun lang, parang nakakatuwa lang na yung bang hindi ka na kakabahan, hindi ka na nakakaramdam ng kaba kasi alam natin, may Diyos tayong buhay, may Diyos tayong dakila, may Diyos tayong powerful. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari na walang katumbas, walang kapantay. Yun lang po, maraming salamat. To God all the big glory po. Thank you po, brother. Tunay nga na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sino po yung nais pang mag-share ng kanilang testimony? Paki-unmute lang po. Thank you. Wala pong gustong magbahagi? So ako na muna po, tapos sunod na lang po yung may gusto pa pong mag-share ng kanilang testimony. So ako po I praise and thanks God sa privilege po na pagiging presider for tonight. Thank God kasi yung heart na binibigay ng Lord sa akin na magkaroon ng obedient heart. So lalo na sa kanyang mga gawain. Second, I thanks and praise God na patuloy namin nakakausap yung family namin sa Pinas kasi yung mga previous, dahil nga Ramadan po ngayon, so shorten yung hour. So I had time to communicate para sa family namin, and yun nga, nakakatuwa lang na alam mo na safe sila.
Though na si mother po talaga hindi siya na nakakalakad, pero yung makita mo sa kanya yung progress na nakakausap mo siya, nakakangiti siya. So nandun yung yung peace sa buhay namin ni Ining na nandito kasi mahirap din talaga nga na malayo sa family. And isa sa pinagpapasalamat ko rin sa Lord yung pagbibigay ng mindset, ng heart na patuloy lang na magtiwala sa kanya. Sabi nga ni brother na kung ano man yung pinagdaraan natin sa buhay, kailangan lang nating i-surrender. So nakakatuwa lang na yun yung patuloy na sinisik ng Lord sa mind ko na magtiwala lang sa Kanya, na ibigay lang sa Kanyang lahat because God is in control of everything. So lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay binabalik ko po sa Panginoon. May gusto pa po bang humabol? May isa pa po tayong slot para sa testimony. Ako na lang po. Okay po, thank you. Ako gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. Although, yun nga, last week, Wednesday na hospital ako dahil doon sa pain nga sa likod sa pain doon sa nararamdaman ko sa likod. So grabe na siya. Hindi siya normal na pain, pero sa sobrang taas nga ng tolerance ko sa pain. So parang hindi ko alam na ganun pala siya kagrabe. 2 bag ng pain reliever yung sinaksak sa akin. Sabi ko, dahil nga alas 3 na ng madaling araw, sinabi ko na lang wala ng pain. Kasi baka mamaya dagdagan na naman ng IV, ng bag ng pain reliever. Tapos pa pala, hindi na naman kami alas 3 ng madaling araw, kawawa naman yung mga bata. So praise God at pagdating sa bahay, kumikirot-kirot na lang siya. Tapos nagtataka nga si Fred, sabi niya ganun, ganun pa na 2 bag na ng IV, parang ibig sabihin parang sobrang sakit pala nung nararamdaman ko. Sabi ko sa doktor, hindi ko alam kung ano yung pain kasi mataas yung tolerance ko sa ganyan kako. So hindi ko alam kung paano siya i-rate. So sabi ko basta may pain siya. So hindi ka ako pinalabas hanggang hindi pa siya na bumababa yung sakit niya or nawawala. So praise God sa kagalingan sa pain. Pa ako noon umaga pa lang sinabihan niya na ako na halika na, tara na sa ospital. Sabi ko, sige, mamaya na lang. Tapos humiga muna ako, pahinga muna. Kada kilos ko, talagang masakit na talaga siya. So sabi niya, halika na, umalis na tayo. Sabi niya, sige, pagkatapos nung theology class, sabi ko, punta man tayo night market. Sabi ko sa kanya, kain muna tayo ng ganito, ng mga kikiam, mga street foods. Tapos sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Pagkatapos sabi sa night market, sabi niya, pupunta pa ba tayo ng hospital? Sabi ko, oo, sa ER. Pumunta na kami doon, diretso kami doon. Praise God that inassist naman kami agad. Pero hindi priority kasi nga, nakikita naman nila na parang maayos naman ako Pero hindi nila alam na yung pain ko, kasi yun nga, yung sa pain tolerance ko. So, meron ako nung assignment sa Awana ng Saturday. Friday evening naman na nagdudumi from 12 a.m. to hanggang 6 a.m. Sabi ko, hindi talaga makatulog, dumi ako ng dumi. Tapos sabi ko, ay naku, walang makakapigil sa akin. May commitment ako kay Lord. Sabi ko, makakaaway kayo, gumagawa kayo paraan. Pero praise God that at tumigil siya bandang alas 6 ng umaga. At yun, isasoli pa ni Fred yung nirent niyang car. So taxi talaga kami, mga mag-iina kami. Taxi talaga kami, sabi ko, hindi ako pwedeng umabsent. Mag-aawa na ako ngayon. So nag-enjoy talaga ako sa aking first assignment sa Awana. Yun po, binabalik kong pasalamat sa Panginoon. Thank you po. Tunay nga na sabi nga sa word ng Lord, seek God first, the kingdom of God, and everything will be added unto you. And si Lord na talaga yung bahala, basta unahin natin ang Panginoon. So, thanks God. Salamat sa mga buhay ng bawat isa. Tunay nga na ang Panginoon ay napakabuti sa buhay natin. So, yung iba na hindi nag-share siguro or marahil nahihiya, sa sunod na lang po natin, i-reserve na po lang natin. So, let's proceed po sa ating prayer focus. So, I encourage everyone to unmute your mic and let us pray together as I mentioned each prayer. So let us pray for a opening prayer. Lord God, we truly believe that you are good and faithful all the time. We humbly come to you, Father God, in prayer as one.
family, and church in lifting up all the prayer focus that we're about to put your hands. So our prayer focus for tonight is our church leaders. So let us pray. Pray for the leaders to work in unity with humility and respect toward each other. Let us pray. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, lalo na Panginoon sa aming mga church leader, O God. We pray, Lord God, na yung unity lang ni Panginoon ay maranasan po ng bawat isa, Panginoon. Yung humility, Panginoon, ang respect, Panginoon, sa each other. We pray, Lord God, na ikaw po, Panginoon, yung makaya. Ikaw po, Panginoon, yung mabubuhay sa buhay. Let us pray for the love and compassion will always be the motivation for their service to God and others. Let us pray. Yes, Lord God, we pray, Lord God, yung love and compassion, Panginoon. Na ang bawat isa po, Panginoon, to serve you, Lord God, ay lagi maranasan, Lord God. Ikaw po, Panginoon. Kumilos, Lord God, sa buhay po, Panginoon, na mga church leaders, Lord God, na nawa po, Panginoon. Makita ka po, Panginoon, sa buhay nila po, Panginoon, and yung to serve you, Panginoon. Maranasan po, Panginoon. We live up to you, Panginoon. We surrender to you, Jesus. We pray. Let's pray for their strength when their faith waver and their hope diminish, and courage to stand firm with their convictions to serve faithfully to their calling. Let us pray. Just Lord God, we pray that you strength. Courage, Lord. Let us pray to protect them from evil and temptation and grant them the courage to stand firm in their faith. Let us pray. Yes, Lord God, we pray, Lord God, for protection po kayo sa buhay po nila, Panginoon, ang church leaders, Lord God, na naka-friends po, Panginoon, ng temptation, Lord God, we pray, Lord God, yung i-cover mo po, Panginoon, sa Panginoon, and the temptation, and naman po, they will stand firm, Lord God, na sa bawat gawa ng kaway po, Panginoon, because your precious blood, Lord God, yung nararanasan po, Panginoon. Diba po, Panginoon? Ikaw po lagi na, Panginoon, sa buhay ng bawat sa bawat sa mga church leaders, Panginoon. Lalo sa panahon, Panginoon, sa tinakina, Panginoon. Patuloy na kumikilos, Panginoon. Patuloy na kumilos ka, Panginoon. At Lord, sa naman gawa ng kaway, we live, we surrender to you, God. Just really. Let us pray for their spiritual guidance and wisdom to lead the church in the right direction. Pray that God help them to have a clear understanding of His will and the strength to live out of His word. Let us pray. Yes, Lord God, we pray, Lord God, for their guidance. Po, Panginoon, lalo na po, Panginoon, sa kanilang gawain. Lord God, we pray, Lord God, that you will always, Panginoon, give them guidance, Lord God. Your ways, Lord God, Panginoon, yung nakalain, Panginoon, sa pagganong Panginoon, ikaw po, Panginoon, yung patuloy na maranasan po, mga po, Panginoon, continue to guide them, Lord God. You will give us, Lord God, na nararapat, Lord God. Jesus, we pray.
Let us thank the Lord for the lives of all church leaders. May they continue to find the joy of serving the Lord. Pray for overflowing blessings and favor of God in their ministries, families, and all aspects of their lives. Let us pray. Yes, Lord, can thank you, Lord. Sa buhay po ba na ng mga church leaders? Bawat isa, and they will receive, Lord, Lord, God, na naranasan po, Panginoon, and lahat po, Panginoon, na ginagawa nila, Panginoon, ay hirap, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, nakakapatid at patuloy mo, Panginoon, susuklit po, Panginoon. So, blessing, Lord, kahit hindi lang sa buhay nila, Panginoon, kundi sa po, Panginoon, nawa po, Panginoon, we will always find joy, Lord God, na Panginoon, kung ano po, Panginoon, yung Panginoon, salamat sa iba. Yes, I pray. Maraming salamat sa lahat. Kulang sa lahat. Super. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat church leaders na patuloy na nagpapagamit to glorify your name. We pray that you will sustain their strength in all aspects of their lives, Panginoon. Father God, we pray that they will always find the joy in serving you. Continue to bless them and their families, Lord God. We entrust to you our prayers as you only have the power to make ways for the answers. In Jesus' name we pray. Amen. In reverence of the scripture reading, please open your Bible in book Psalm 90, verse 2. Let us read, "Before the mountains were born of you, brought forth the whole world. From the everlasting to everlasting, you are God." Praise be to God for the reading of His word. Let us welcome Elder Len for the proclamation of God's word. Okay, good evening po mga kapatid. Share ko lang po yung ating presentation. Okay. Okay po. Yan. Kumusta po ang bawat isa? Nawa ang bawat isa ay pinagpala po ng Panginoon. Yung iba ay nakaranas ng kagalingan sa mga nakaraang mga araw na may mga nagkasakit. At yung iba naman ay mga naghihintay pa din ng kasagutan or naghihintay ng kagalingan o ng mga trabaho. At sa gabing ito, nawa ma-encourage tayo ng salita ng Panginoon at lubusan natin na mas makilala pa ang ating Diyos. At yun, so napakalaking privilege na naman po na magamit ng Panginoon na magbahagi po ng kanyang salita at nawa ay makita po natin kung ano po yung mensahe na gusto pong ipahatid ng Panginoon sa gabing ito. So bago po tayo magsimula, invite ko po kayo for a short prayer. Our dear and Heavenly Father, maraming salamat, Father God, for this evening that you have given us a chance to gather online and worship you. Cleanse us, O Father God, for the things that we have committed against you. Cleanse us, O God, for all the things that might hinder us to come before you. Thank you, Lord, for your gracious love and the Spirit that guides us back to you, Father God. Maraming salamat, and may we, as your children, be excited to learn more about you tonight. And God, Holy Spirit, please enable us to understand and follow the example of our Lord Jesus Christ. And all this we pray in the sweet and powerful name of our Lord Jesus. Amen. Ayan. So, always ang ating pag-aaralan sa gabing ito, the always God from Psalm 90 verse 2. Ayan. So, ano po ba yung una nating naisip pag narinig natin yung salitang always? So baka sa iba sa inyo, pag narinig natin yung always, ang unang naiisip is yung, narinig nyo na ba yung always and forever? Tapos yung kagaya dyan sa picture ay infinity sign or infinity symbol, which means limitless, no end,
mapa space and time, kumbaga boundless. So, alam natin na yung always is parang laging naririnig natin pag ginagamit na based on time, 'di ba? Dinidescribe na always there, always ganyan. Laging merong always sa dulo. Pero sa gabing ito, ang always ay makikita natin at mapag-aaralan natin na yung always is God Himself. So nawa gabayan tayo ng Lord to understand Himself sa gabing ito. And ano ba yung meaning ng always? Sabi sa Cambridge Dictionary, adverb ang always na word at it means at all times, on all occasions. Sabi din dito, throughout a long period of the past, continually, for all future time, and forever. O, diba? Always and forever nga. Sabi nga kanina dun sa, sa picture. And sabi naman po sa Strong's Concordance, ang always in Hebrew, it means yung word na olam. Or sinasabi po doon, ang meaning ng olam is long duration, antiquity, futurity, or everlasting. So yan yung mga katangian or nature ng Panginoon na makikita natin sa gabing ito. At nawa makita natin kung bakit ba naging always ang ating Diyos. So, puntahan po natin yung background po ng Book of Psalm na pag-aaralan natin sa gabing ito. Matatagpuan po yung Psalm 90 sa Book of Psalm, of course. And yung author, may several authors sa Book of Psalms at isa dyan si Moses. So, yung Psalm 90 ay sinulat ni Moses at yung audience natin or audience ni Moses nung sinulat niya ito ay ang God's people o yung Israelites. At yung time na sinulat niya ito, yung last days of his life. At yung team ng Psalm 90 ay isa pala itong prayer ni Moses to intercede for God's people. And kaya, napakagandang mabasa po natin yung buong Psalm 90 mamaya at maunawaan natin yung panalangin ni Moses para sa mga Israelita at that time na malapit na siya na mag-end. Alam niya na mag-end na yung kanyang life. May God, Holy Spirit, help us to see the God of Moses in the same God we worship today, yesterday, at siya rin yung God of yesterday and forever, our always God. So let us open our Bible in Psalm 90 and let us read verse 2. So sa akin pong translation sa ESV, babasahin ko po, before the mountains were brought forth or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. Sa NASB, before the mountains were born or you gave birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting you are God. At sa Tagalog po, sa Magandang Balita, Biblia, wala pa ang mga bundok, hindi pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. So napakaigsi po ng ating verse for tonight at ngayong gabi po, kahit na maikli lang yung pag-aaralan natin, pero alam po nating lahat na napakayaman po ng salita ng Panginoon. At nawa, masigit nating makilala ang ating Diyos na buhay noon, ngayon, at magpakailan paman. So, God is always. Ito yung makikita natin first sa verse 1. God is always our home. Sabi sa verse 1, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Ano po yung ibig sabihin po ng dwelling place dito? Kaya ko hin-highlight. So, yung dwelling place, sabi po ng NIV Study Bible po natin, in Hebrew, it means refuge or safe haven. So, is our God our refuge or safe haven, mga kapatid? Masasabi ba natin na siya ang ating safe haven or considered our home? Nawa lahat po tayo ay naranasan na nating tumakbo sa ating Diyos.
Usually, kailan ba tayo tumatakbo sa Diyos? Kapag may trouble lang ba? O kailangan natin ng tulong sa trabaho, sa family? Yun nga, pag may sakit tayo or kailangan natin ng tulong emotionally or kahit na tulong para sa ating mga kaibigan o kapamilya, we seek refuge sa ating Panginoon. And yun yung maganda na gusto ng Lord para sa atin. Yung relationship natin sa Kanya is lagi tayo tumatakbo sa Kanya since He is our dwelling place. At tumatakbo tayo sa Kanya in every season of our lives. Hindi lang dun sa season na gusto lang natin, kundi in every season. Dahil God is always with us. At yun yung gusto ng Panginoon para sa Kanyang mga anak. Since na hindi lamang sa panahon na tayo ay nalulungkot o natatakot, kundi pati sa panahon na tayo ay masaya at may mga ipagpapasalamat. Pag tinanong tayo, where do you live? Pagka tinanong tayo, saan tayo nakatira? Sabihin natin, sa Dubai, or sa Deira, or sa Barsha, ganyan. Pwedeng ganun, di ba? Sagot natin. Yung address natin, yung isasagot natin. Pero sa mga anak ng Diyos, ang dapat pala nating sagot, saan tayo nakatira? Saan yung dwelling place natin? Which is our home, which is our God. So we live in Christ. So, yun yung sana na maisip natin na hindi siya isang lugar yung kung saan tayo nananahan o naninirahan, kundi nawa yung mga anak ng Diyos ay masabi natin na may living relationship tayo sa Panginoon, so we live in our God. So nawa ma-realize natin na since God is sovereign, we are living in His kingship. So pinaghaharian din tayo ng ating Panginoon. Since we have this living relationship with our living God, through our Lord Jesus Christ, nagpapasakop na tayo sa Kanyang paghahari. It means we live in Him. So, simple lang mga kapatid yung mensahe for tonight. And I hope He is our dwelling place in all generation. Hindi lang sa generation natin, kundi sa generation din ng mga magiging anak natin or kahit yung mga parents natin na hindi pa nakakilala ay makakilala rin sa Panginoon na buhay na kinikilala natin sa ngayon. So, since He is a God who is living in all generation, and it means He is present in all generation all the time. So, sa panahong kahit hindi pa natin siya lubusang kilala siguro, kahit sabihin natin, hindi ko pa naman kilala ang Lord nung elementary or college ako, wala pa akong relationship sa Kanya at that time, pero existing na ang Panginoon. Kahit nung panahon pa na hindi natin siya nakikilala, He is present. He sees us. He saw ano yung mga ginawa natin. And He saw pa din kung ano yung mangyayari sa buhay natin. And until now, napatuloy tayong umaasa sa guidance niya na ngayon na nakakakilala na tayo sa Kanya, to know Him more is our big privilege na makilala natin siya ng mas lubusan pa. He is present to be our dwelling place, our refuge, especially in times of trouble. God is always our home. Di ba napakasarap isipin na God is our home? Kasi usually yung mga mag-asawa pag term of endearment, you are my home. Di ba? Ang sweet. Pero napaka-sweet kung sasabihin natin, God is our home. Kasi si God is always and will forever be our home, here and forevermore. So, second po, God is our Creator. Sabi sa verse 2, before the mountains were born, or you gave birth to the earth and the world, He is our Creator. So, sabi dito, before the mountains were born, so sino ba nakakita na pinanganak ang mountain? Di ba? Parang kung literally natin siyang babasahin, wala namang nakakita kung kailan isinilang ang mga bundok. Walang nakakita kung paano nabuo ang mga bundok. And yung naka-highlight dito, you gave birth to the earth and the world. So it says na si God mismo yung nag-create ng
earth. Ano ang pagkakaiba ng earth and the world? Di ba yung parang yung earth, yung planet, and the world, yung parang chinek ko kung ano yung nag-i-exist sa mundo. Parang yung earth, it signifies yung planeta. Pero yung mundo is something na ano man yung nag-i-exist within the earth and outside earth, maging yung heavens, binanggit dun sa Genesis. So, maniniwala ba kayo na until now, may mga tao pa rin na hindi naniniwala na si God is creator or merong creator talaga ang universe, ang earth and planets? 'Di ba? Meron pa rin na hindi naniniwala na may God na nag-create ng langit at lupa. So, the whole universe and anything that exists is created by God. So, paano natin yun mapapaliwanag? Kasi there's ano naman 'di ba? Malinaw sa salita ng Panginoon at mapanghahawakan natin ang salita ng Panginoon na anything that exists is created by God because nothing existed before God. We heard and learned it many times in Genesis 1:1. So anong sabi sa Genesis 1:1? In the beginning, God created the heavens and the earth. So sa first 4 words pa lang, makikita na natin na present na si God. In the beginning, God, di ba? Yun na agad yung yung mga bubungad natin sa Genesis, which is nandoon na si God. And ano yung unang action na ginawa ni God sa Genesis? Ang verb or yung action word is created. So it means si God pa lang yung nag-exist at that time. Wala pang anything. So yung first action niya is nag-create siya. At ano yung kinreate niya? Heavens and the earth. And sino dito yung makakapagsabi na before the mountains were born, it signifies ng time na sino ba yung yun nga, yung makakaalam na nag-form ng mountains, di ba? Wala namang nakakita, walang witnesses na witness ko na nabuo ang mga bundok, na pwede siguro na na-witness sila na tumubo yung mga puno, pero I guess kaya ginamit dito ni Moses is mountains because wala naman talaga makaka-witness na nabuo ang mountain. Pero, yun nga, very significant yung verse na ito para sabihin natin na God is our creator. And God created the heavens and the earth. Kung nauunawaan natin at isa sa puso na God is always our home, and now we are reminded that God is always our creator, anong sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon? That our God is living, existing, and true. Kaya mga kapatid, this is the confidence we have in the God we worship. We can put our 100% trust in Him, our always God, our home, and our Creator. So, nawa, mapanghawakan natin that God is our home and our Creator. So, next, God is always our forever. Makikita naman po natin yan sa verse 2, yung last sentence, even from everlasting to everlasting, you are God. Kaya, napakasarap na isipin na sa Diyos may forever. Everlasting to everlasting, unending yung relationship mo sa Panginoon. Parang yung infinity sign, walang katapusan. Diba? Hindi ka matatapos, walang end yung infinity. And eternal God, kaya naman bilang mga anak ng Diyos, naniniwala at nananampalataya tayo sa ating eternal life in the Lord Jesus. Tama po ba? Lahat tayo naniniwala na meron tayong buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesus. Amen? So, kung tayo'y naniniwala sa eternal life, so ibig sabihin na meron tayong eternal God. Kasi kung wala tayong pinaniniwalaan na eternal God, paano tayo maniniwala na meron tayong buhay na walang hanggan or eternal life, di ba? So, yun yung isa siguro sa mapanghahawakan natin na character ni God na He is forever, He is eternal.
At dahil ang Diyos na ating sinasamba ay eternal, always and forever, even Abraham called the name of the Lord in Genesis 21:33. Sabi dito, Abraham planted a tamarisk tree at Beersheba, and there he called on the name of the Lord, the everlasting God. So noon pa lang, panahon pa lang ni Abraham, alam na ni Abraham na yung Diyos na sinasamba niya is an everlasting God. And yung Diyos ni Abraham, naniniwala tayo na yung Diyos ni Isaac at ni Jacob is the same God that we worship up to today. So mapangahawakan natin na ang Diyos na sinasamba po natin ay everlasting. So God is always and will be our forever God. And Jesus promised us that He will always be with us. Sabi po yan sa Matthew 28. And hopefully, majority po sa atin alam na itong promise na ito sa Matthew. At lalo na siguro yung mga nasa ME team. Sabi po dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, yun yung yung pangako, sure na sure, I am with you always to the very end of age. So napakasarap panghawakan itong promise ng Panginoon na si Jesus mismo ang nagsabi nito na sigurado tayo na He is with us always to the very end of age. Kaya panghawakan po natin yung Great Commission na binigay po ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maging mabuting katiwala po ng good news. So kung tayo ay wag nating kakalimutan na yung promise ay may premise. So kailangan po natin gawin yung premise para maklaim po natin yung promise. So yung mga nauna pong salita sa Matthew 28 ay panghawakan po natin yung dapat natin na gagawin to go and make disciples of all nations. At maasahan po natin, our God will always be with us till the very end of age. Ayan. So conclusion na po, mabilis lang. So our conclusion, so makikita po natin that our God is always, masasabi po natin na my home, my creator, and my forever. Dahil our God is a personal God. So pwede po natin i-claim sa gabing ito na He is my home, my creator, and my forever. Napakasarap po na umibig sa Panginoon at napakasarap lalo na ibigin ng Panginoon. Yung nararamdaman natin na mismo yung Panginoon yung nagpo-fulfill ng lahat ng kakulangan sa buhay natin, mapupuno yung lahat ng mga ninanais natin na minsan hindi maintindihan ng tao bakit ka masaya. Kahit nag-iisa ka sa bahay, nag-iisa ka sa buhay, pero once na ang God na alam mo na everlasting yung Panginoon na sinasamba natin, nakasama natin sa araw-araw, yung satisfaction ng buhay mo ay tunay mong mararanasan. Kaya subukan mo na i-prioritize yung pag-ibig ng Panginoon dahil sinisigurado ko sa iyo kapatid, napakasarap na ibigin ka ng Panginoon at yun naman ay tutulungan ka rin niya talaga paano siya ibigin ng tama. Ay dahil yung mga umiibig na tunay sa Panginoon ay yung mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya yun yung maging paalala natin sa gabing ito at makilala rin nawa na ang ating Panginoon kahit sa kabila ng mga nararanasan nating pagsubok o kalungkutan sa mundong ito, masasabi nating the always God is our home, our creator, and our forever. Kaya po mahalaga na kilalanin natin ng lubusan ang ating Panginoon. He was the God of the people in the Old Testament and the New Testament and until today, including us now, na He is and will always be God in all generations. Kaya marapat lang na mamuhay tayo according to this truth. Kung kilala natin ang Diyos na ating sinasamba, nararapat lang na makikita ito sa ating pamumuhay bilang mga anak niya. So, iwanan ko po kayo ng 3 reflection sa gabing ito. So, how will you live your life
now that you know where you are dwelling? How will you live your life now that you know who created or owns you? And third, how will you live your life now that you know who holds the time and who is with you always? For our reflection, nawa, ngayong gabi, mangusap ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin kung paano ba natin nararapat gamitin ang buhay na kaloob ng Panginoon sa atin. At nawa sa araw-araw ng ating buhay ay isik natin yung kanyang kalooban dahil ngayon alam na natin na He is always God. He is Emmanuel, God with us. And He is with us always at mapanghahawakan natin ito mga kapatid. So before we end, may I ask everyone po kung pwede po sa ating prayer and for our challenge and prayer, bago po tayo magtapos, may I ask everyone to unmute their mic at basahin po natin ng sabay-sabay yung buong Psalm 90 at damahin po natin yung panalangin na ito as we intercede for one another. Let us pray. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming Ama. Wala pa ang bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos, pagkat Ika'y walang hanggan. Ang taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay babalik kapag iyong inuutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisak mata lamang. Isang saglit na magdamag ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na parang buwan. Parang damo sa umagang tumutubo sa paningin. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantad, bulaklak ay nalalakad. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Para bulong lamang ito na basta lamang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 30 taong singkat. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang katarong? Sino kaya ang susukat ng hugumang takot? Dahil itong buhay namin, maikli lang sa na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumulong. Hanggang kailan ba Yahweh ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na ang mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Pakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawa. Magtagumpay nawa kami. Amen. All glory to our glorious God. Kaya po ang lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi po Lord na ibigay niyo sa amin. Ano po ay puri na sa inyo. At ni Lord ng mga pagpapala Lord. At yung mga bagay Lord na nagpapatunay na ikaw ay Diyos tapat, Diyos na kapangyarihan, at Diyos na hindi nagbabago. Tunay Lord na sa mga nilikha mo Lord, nagpapahayag yun na merong isang makapangyarihan Diyos na hindi nagbago noon din sa pagpapatuloy niyo. Salamat Lord sa mga salita niyo. Nagpilit Lord na ang mundo Lord ay tinatakpan Lord ang katotohanan. Lord, ang salita mo Lord
ang naghahayag, Lord. At nagpapakita, Lord, na patunay na ikaw ay naroon na, Lord, bago pa man, Lord, sa iyo. Bawat nila na nandito sa inyo. Salamat din, Lord, sa panahon namin ngayon. Dahil meron kami banal na Spirit, Lord. Nagtuturo sa amin, Lord, kung sino ka, Lord, kung ano ang ginawa mo, at ano pa ang magagawa mo, Lord, sa buhay namin. Tunay nga, Lord, na patuloy namin panghawakan ng mga pangako mo, Lord, na salita mo. At katotohanan, Lord, na sinasabi mo, Lord. Hayaan niyo, Lord, hindi lang basta, Lord, ito pumasok sa aming isipan at sa aming mga puso. Tunay nga, Lord, kung naunawaan namin ng mga salita na narinig namin ngayon, Lord. Makikita ito, Lord, sa aming buhay. At magiging ilaw ito, Lord, na susubing gabay sa mga tao, Lord, sa paligid namin. Wala sa personal, Lord, relationship sa iyo. Lord, sa pagtataas ng aming mga kamay, hayaan niyo po, Lord. Tanggapin namin, Lord, ang inyong pagpapala, ang inyong presensya, ang inyong kapayapaan. Walang hanggan na pagmamahal. Nawa mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, ang walang hanggang kapayapaan ng Banal na Espiritu, sa tumating lahat. Amen. God bless po mga kapatid. Let's enjoy our time as we pray with our brethren.